exotic and earthy location. And the best place to meet the Queen of Sisig, Aling Lusing Cunanan. Nung primero kami nagluluto, hindi namin alam yan. Dahil pagod kami, sabi ko, ay, wag na natin gagawin yan. Dahil nagtutusok kaming maliliit noon, no? Hindi pa namin alam. Yun. Sabi ng asawa ko, sige nga, sabi niya, subukin natin itong malalaki. Sabi niya, gagawa tayong ano. Sabi niya, yun nga, Sisig. Pagkatapos di gumawa siya, no? Sige, gawa ng gawa. Tikman mo nga, sabi niya. Masarap eh. Her success story has much to do with innovation. Meron naman dumating na customer. Pagkatapos, ano ho yan ni Nay? Sabi niya, sisig, masarap. Sabi ko, bigyan nyo nga ho kami, sabi niya. Eh, di gumawa kami, no? Gumawa kami. Ba, kabira-bira. Merong bawat darating, ima, gagawa mo kami ng sisig. Natikman yung kaibigan namin, sinasabi yan. Araw-araw, ganyan na, araw-araw na. Her sisig isn't only minced pork ear. She's thrown in pig's jaw, panga ng baboy, and chicken liver too. Naisip namin, siguro masarap yung merong atay, sabi namin. Atay ng manok. Subukin natin, sabi namin. Panay subok yan. Ba, masarap nga naman pala. Lalo na kung may atay ng manok talaga. Masarap. At saka yung, kailangan, kompleto yung ano mo, yung ginagawa mo. Kahit mahal yung kalamansi, bibili ka. Hindi maring di ka bibili. Ngayon, lagyan mo ng paminta, sibuyas, ganyan. Saka yung atay nga, ayun. Saka lagay sa sisling. Masarap nga. Uuwi sila, 4 o'clock ng umaga. At saka hindi kayo nauubusan ng sisig? Ay, kung minsan nauubusan. Mga ilang kilong sisig ang na? Ay, marami ho. Ano, ulo. Bibili namin yung ulo, mga 17 ulo. Ganun. 17? 70. 70? Oo. Isang araw? Oo. 70 ka ulo isang araw? Opo. 60, ganyan. Pag mahina naman, 50. 40, ganyan pag mahina. Pero pag malakas, mga 70. Thus, her sisig is more flavorful and has a richer texture. Magalang is a town well known for its pastillas, plantanillas, ensaymada, and caramelo, the sumptuous desserts of a Kapampangan feast. We meet the keepers of this delectable tradition. In Magalang, it was time for more sweets. At Magalang Especial, we chatted with Lourdes Sanchez Carrion. Yung mga lola ko, siguro wala nang hindi nalalamang iluto yan eh. Mga nanay ko, tsaka maselan sila. Gusto nila masarap kapag ka nagluto, gusto nila masarap. Hindi nagme-menos sa gastos. Mrs. Carrion inherited a delightful recipe for an old Kapampangan dessert, plantanilla. Yun ang pinakamatandang klaseng pag dulce, ika nga, ng mga matatanda, no? Oo. Yun ang natutuhan ko sa nanay ko, sa mga lola ko.
She showed us how to make it. Pula ng itlog yan eh. Puro pula ng itlog ang plantanilya. Ganun lang. Saka lang niluluto. Dito sa Magalang siguro ako na lang ang marunong gumawa. She also showed us how the famous pastillas de leche with Carabao's milk was made. Itong pastillas, maski na nung dalaga pa ako, ginagawa na ng nanay ko yan. So, katagalan na ng paggawa ko, na-improve ko. Noong araw, yan naglalatik, naninigas, ganyan. Pero ngayon, ganyan na. Parang perfect na siguro ngayon. Kung minsan, dinadagdagan ko ng sugar, kung minsan binabawasan, kung minsan yung paghahalo, maraming bagay eh.